Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang video mano ng First Lady Lizata Nasmag ang nag-viral sa social media matapos siyang makitang tila humihit-hit ng pulburon. Ang naturang kuha ay mabilis na kumalat online at agad nagdulot ng matinding diskusyon sa publiko. Marami ang nagduda at nagtaka kung totoo nga ba ang bidyong ito o isa lamang itong edit na ginawa ng mga kritiko. Sa naturang video, makikita ang First Lady na tila nakaupo sa isang pribadong lugar habang may hawak na puting bagay na mistulang pulburon. Ayon sa mga netizens, ang kilos umano ni Liza Smugs ay kahinahinala at naging dahilan ng mas matinding pagdududa sa kanyang kredibilidad. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon mula sa panig ng Malacanang kung tunay ba ang nasabing recording. Samantala, kumalat din ang balita na di umano'y sinugod ng FBI ang isang lokasyon na inuugnay sa pamilya Marcos. Bagamat wala pang opisyal na ulat mula sa FBI, marami ang nag-ugnay nito sa kumakalat na video ng First Lady. Sa social media, umapaw ang mga komento at haka-haka na posibleng konektado ito sa mga isyong matagal nang kinakaharap ng pamilya Marcos sa ibang bansa. Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa pamahalaan, patuloy na nagiging usap-usapan ng naturang video at ang di umano'y pagdawit ng FBI. Nananawagan ng ilang eksperto na naging mapanuri ang publiko at huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat online. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng controversial na video ng First Lady. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng bansa. Sabi niya. Pero sa mga graduates, pakinggan nyo yan. Tama yung sinasabi niya na yan. Kaso hindi lang nila ginagawa. Kung totoo ang sinasabi na to, niya na to, na dapat kung ikaw otoridad ka, ika nga, nasa pamahalaan ka, dapat wag mong gawing mahirap yung mga bagay-bagay sa mga tao. Anak ng tokwa, wag na tayong pumunta kay VP Sara. Wag na tayong pumunta sa mga kalaban nila sa politika. Punta na lang ho tayo sa estado ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Imbis na atupagin nila na mabigyan ng magagandang trabaho mga Pilipino, anong ginagawa nila? Nag-i-scuba diving sila dyan sa Taal Lake. Naghahanap sila ng mga buto-buto. Para saan? Para pagtakpan yung issue nitong si Paulo Tantoco. Tuloy natin. Trip naman to Trip po niya to. To make life easier for other people. Yan. That's really important because if you cannot help others or make a difference in their lives, why bother, right? And one day when you're a person Why bother, right? O ibig sabihin mo sa asawa mo, mag-resign na siya. Dahil kayo ang itong administrasyon na to, ang pinakawalang kwentang administrasyon mula nung nagkaroon tayo ng kamalayan pagdating sa politika. Ito sabihin ko na sa inyo alam nyo naman, binabanatan natin dito yung administrasyon ni Noynoy Aquino. Talagang sinasalansan natin yan. Sa 44, DAP, PIDAP. Maraming kababuyan ginawa noong panahon nitong si Noynoy Panot. Pero ito mas masahol pa ito. Kumbaga, linampasan nila. Dublado yung kabalbalan nitong si Panot dito sa administrasyon na to. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinoble niya yung sweldo ng mga pulis, ito naman kakaiba, dinoble nila yung mga kababuyan pag nanakaw, kawalangyaan ng administrasyon nitong si Noynoy Aquino. Meron pa tayo dito ang pinakabagong, ang tawag dito. Congratulations, Brad. Sinasabi ko sa iyo siyempre, alangan naman hindi ka kikita. Di ba? Kung si J. Ruiz nakapwesto, di ba? Alangan naman si J. Ruiz lang ang uuwing nakasmile. Di ba? Ganyan lang naman yan. Ganyan lang naman yan. Alangan naman si J. Ruiz lang ang uuwing nakasmile. Dapat pati rin tong si Calvo, di ba? Pakinggan natin mga kababayan. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. Tantocos. Maangas si Calvo Anak ng tokwa, sarap mong batukan, Brad. Maangan. Tantocos death. Hindi mo alam. Hindi mo alam, Brad. Alam na sambayan ng Pilipino. Buong Amerika, buong mundo. I-search mo sa Google.
Adictus Benedictus President, lalabas si Marcos Jr. Baka yun hindi mo rin alam. Pinapaalam ko na sa inyo. Lagay nyo ho, ganito, lagay nyo sa Google, Addict President. Isa lang hong lalabas na raon dyan, si Marcos Jr. Hindi si Zelensky, hindi kung sino-sino presidente. Ang lalabas ho, si Marcos Jr. Tuloy, tantong kusdet ho. That's a private matter. I cannot comment on that. Loko-loko, anong private matter? Meron ka ba saltik, Brad? Sabaw-sabaw na rin ba utak mo nung naging PCO secretary ka? Yan ang problema. Pag nagmamaang-maangang ka una. Tanto, kusdet, that is private matter. I cannot comment on that. Sinto ka ba, Brad? Nai-involve dito, nai-involve dito yung First Lady. Sinasabi nila dahil doon sa ginawang Manila Film Fest o Film Fest dyan sa Estados Unidos at kasama sa entourage itong si Tantoco, yun ang naging dahilan sa pagkakagurgur nitong si yaang Film Fest na yan. Habang nagpi-Film Fest sila, hindi sila nanonood ng movie. Nandun sila sa kwarto. Nagcoca-cola sila. Anak to. Eto si Boying, mamaya ka sa akin, Boying. Kasi si Boying, madami-dami pang buto. Damihan nyo pa, sir. Maglagay kayo doon, helicopter, ihulog nyo lahat para talagang kapani-paniwala. At speaking of buto-buto, mamaya ho, yung ninostra ho natin, na yung issue ng mga nawawalang sabungero, hindi naman ho talaga kay Atong. Walang kwenta yan. Anong mapapala nila kay Atong? Hindi naman tatakbo ng presidente yan. Mamaya ho, pag-usapan natin yan ulit. Okay, punta na pala tayo dito. Tapos na tong si Calvo. Sa tingin niyo po, Tinanong ho siya ni Ma'am Eden Santos. Ayun. Yan. Awis ba? Lagay ko dyan para makita nyong nag-a-will survive. Yan si Tantoco at yan si Lisa. Hindi ko sure kasi nakaside pero kakawig-hawig na. Ito mga kababayan. Rekta ho tayo dito. Yan, dito ho tayo. Ito mabigat to. Ayan. Yan ang gusto natin pag-usapan sa PH Update. Una sa lahat, shoutout muna natin ang ating pinakamamahal na si Atty. Rowena Gonzales. Palakpakan muna natin itong si Atty. Kahit magsama pa kayo, Tamba at Marcos Jr., hindi nyo matatapatan itong si Vice President Sara Duterte. Pinaka-latest yung trust rating, ilinabas na. VP Sara, 33%. Habang tong si Marcos Jr., 19% at itong si Tambaluslos, 10%. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yan si Chis Escudero, wag na ho natin isama sa equation yan. Kasi wala naman ho talagang chance yan na manalo ng pagka-presidente. Ipagpalagay na lang natin, maraming natutuwa sa kanya ngayong mga panahon na to. Sa bagay, yung 19% na yan, sobrang baba niyan. Mababa ho yung 19% na yan. Pero okay na yan, at least pares kayo ni Marcos Jr., no? Shoutout kay VP Sara, palakpakan natin. Heto na nga. Ayun. Yun na nga ho ba yung nanonostra natin? Noong ilinabas ho natin yung ating video na kung saan sinasabi natin, yaang nawawalang sabungero na yan, patungo ho yan sa mga Duterte. Patungo ho yan sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo. Kagaya ng nanostra natin, after 1 week, nagkatotoo. Nanostra lang natin kasi alam natin galawan eh. Kumbaga nakita na natin, ito yung tinatawag natin kay Senator Risa Hontiveros, may pattern na kasi. Di ba? Ano sabi? Whistleblowers claim cops in Sabungeros case tied to Duterte drug war. Palakpakan natin si Bon Este Boying Remulla. Ganyan kumamada ng issue. Kayo kasi, pagdating sa issue, pagkakamada ng issue, wala nang mas gagaling pa kay Boying Remulla. Ito. Whistleblower claims cops in Sabungeros case tied to Duterte drug war. Pagka pinag-usapan natin yung Duterte drug war,
Sino ang frontman dyan? Senator Bato de la Rosa. Hindi nila madadala sa dahig. At mapahanggang sa ngayon, talagang malakas ang pwersa at lumalakas ang pwersa ng mga Duterte dahil nanalo yung mga senador nila. Hindi na nila mapapadala sa dahig Netherlands, magkakagulo talaga sigurado. Maghahalong balat sa tinalupan. So ano ang gagawing remedy ng mga matatalino, mga may saltik sa utak sa administrasyon ni Marcos Jr.? Yung missing sa bungero, war on drugs, ipagkonekta natin yan, di ba? Ganyan ho sila. Ganyan ho katataba yung mga mga utak nila, mga may saltik. Ang layo, missing sa bungero, war on. Natural pulis yan. O ngayon yung mga pulis nila, kukonektan nyo kay Tatay Digong. Kung di ba naman kayo sa kalahating sintusin-to? Ng Petrang Garapata, ibang klase talaga itong administrasyon na to. O anyway, nandito na rin lang naman ho tayo. Punta na ho tayo sa pinuno ng Department of Justice na si Boying Remulla. Gang! Hindi pa. Pero I will get to meet him again this week. Si Atty. Galinisa, I will get to meet him again this week. I will survive! I will survive! Hey, yeah! Meron kasi nga yan, nagkaroon ng intersection ng mga kasong to. Nako. In an arrest made in Valenzuela, May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isabel. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kaso nila. And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin nun. In fact, these people already went to the Senate to testify nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAP. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people Yeah. who undertake That's what, drugs syempre. or killings may intersect somehow with that. Boying, huwag ka naman ng pahalata na takot ka sa mga Duterte. Talagang dinudurog mo no? Kung magpahalata, Brad. Merong oras ang lahat ng bagay. Kung yan ang oras mo sa pagdurog sa mga Duterte na hindi naman nangyayari, oras mo yan. Ibibigay namin yan sa'yo. Ika nga ni Tatay Digong, be my guest. Merong oras ang lahat ng bagay. Merong oras para maging malakas. Merong oras para maging mahina. Merong oras para purihin. Merong oras para siraan. Meron hong oras ang lahat ng bagay. At yung oras na yan, ibigay ho natin kay Boying. Kung yan ang gusto niya, kung yan ang gusto nila, ibigay ho natin sa kanila. Pero meron ding oras na kung saan kayo naman ang ahabulin ng mga multong ginagawa nyo na yan. Konekta nyo lang ng konekta ganito. Drug war Kanya kang buhay and ka. with the ISAP. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa ISAP. As far Konekta lang ng as far konekta, as Brad. we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Sino ang pinaka-coops na DOJ secretary? Bibigyan ko kayo ng multiple choice. Maynard Guevara, si, ano pangalan nito? Aguirre, sino pa? Or Boying Remulla. Pili na! Sino ang pinaka-coops? Comment nyo sa gawa. Aguirre, Guevara, o Remulla. Sino ang pinaka-coops sa tatlong niya? Ako lang kung pinatutungulan dito, Sek Boying ha. Tingnan natin kung sino sasabihin ng sambayanan.
wala kami pinag-uusapan na application for state witness. No such thing will be talked about. Basta, our prosecutors are conferring with you, will be conferring with you again in the next few days. Marami pa, this is a very critical juncture. In the next 2 weeks will be very critical when it comes to how the cases will roll out. Mahalaga, we're all moving forward. Yung search teams are moving. Our legal group is moving. Everybody who has a job to do because these cases are all moving. Kaya we're confident we will get there before we know it. Ganun naman yan, hindi mo na maalam kung tapos na kagad eh. Pero as long as it's not finished, we continue the process. Nakabail sila eh. Nakabail sila. So, yan pa. That's why I got in contact with the Supreme Court on this matter. Kasi nga, we are alarmed by some of the behavior of people who should be behaving better with regards to these cases. Kaya we call that Good luck na lang sa'yo, Boying. Good luck na lang. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, Brad. Bahala ng tadhana sa'yo. Di ba binagyan ka na ng pagkakataon? Butot balat ka na lang nun. Literal na parang kalansay ka na lang nun. Pero binuhay ka pa ng tadhana. Ngayon, kung yan ang gagawin mo, bahala ng tadhana sa'yo. Siguro ginagawa ang kasangkapan para mas maipakita kung gaano kahusay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano ang kaibahan ni Duterte sa among pinaglilingkuran mo. Maraming posibleng dahilan. Pero isa lang ang sigurado dito. Hindi nyo masisiraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, I just narrated to my contact, to one of my contacts there, how things were running. And that it is really alarming. I stated a concern, a grave concern that we have regarding the running of these cases, and that something should be done about it. Ano yan eh? With this case, our whole justice system is on trial with this case. Believe you me. There's more to it that meets the eye. Tsaka yung mga hindi sinasabi dati, lumalabas ngayon kasi it's about time we face the demons in our system. Isa lang nakikita ko demonyo dito eh. Isa lang, sa totoo lang ha. Demonyo sa ating sistema, meron yan ngayong mga panahon na to. Imbis na dalhin sa competent judicial authority si Tatay Digong, dinala sa dahig. Yun ang pinakademonyo. It's time to face the demons in our system. Katangahan yan. Alam mo ano pa demonyo? Boying, sabihin ko sa iyo kung ano ha. Ang demonyo dito, 8 years old na ang mama naglingkod bilang presidente, pero nasikmura nyo na ipadala sa dahig Netherlands. Yun ang pinakademonyo. Ngayong mga panahon na to, butot balat na lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nagtitingang kawali ang administrasyon na to, yung tila bagang parang hindi nila kababayan yung nakakulong sa dahig Netherlands. Yun ang demonyo. Ano pa? Demonyo ito. Ganito katindi ang demonyo. Nagpagawa tayo ng bilyong-bilyong flood control. Pagka umulan, bumabaha. Yun ang demonyo. Di ba? Saan napunta ang pera? Utak demonyo pag nanakaw. O ano ito pa matindi? Ito, boy nga. Ito ang pinakamatinding demonyo talaga. Gawain yan ng mga halang ang kaluluwa, yung utak nila, di natin malaman kung anong meron sila. Ito matindi boy. Baka mayari tayo eh. O sige na, ito na. Ito ang pinakamatindi dito mga kababayan. Sa kabila ng napakaraming nagugutom, sa kabila ng napakaraming naghihirap sa Pilipinas, ang inaatupag ng amo mo
puro pamumulitika. Isa pa yung demonyo. Dami niyan. Mangangako ka ng 20 pesos na bigas. Matatapos na lang ang iyong termino, hindi mo pa magawa. Sinungaling yan eh. Yan ang demonyo. Di ba? Huwag nyo kaming paandaran sa mga mabulaklak yung pananalita. Huwag. Hindi makakakanayan, ika nga. Tuloy natin. Yes, but she's under medical furlough now. But she is being counted or being asked to head the Philippine Forensics Institute, which we're establishing, and she will be helping us. She will be helping us. But of course, I spoke to the Rappelcom, to some people today about the movement of the crime lab of the PNP, so that we can be on the same page regarding what we need from the PNP on the identification of the remains, etc., etc. I don't know. I want to wait for her to finish from her medical furlough. She went through a health crisis also, but she'll be there. She has always been cooperative with the DOJ. She's always been receptive to our requests here in the DOJ. In fairness sa lahat ng DOJ secretary nakita natin, ito talagang si Boying ang pinakamahiling magpa-interview. Minar Guevara, si Aguirre, hindi sila ganyan. Hindi sila ganyan kakups. Pero kailangan ho nilang i-justify yung ginagawa nilang matindi dito, ganito. Dahil lalabas na yung report kay Paulo Tantoco dyan sa Amerika, kailangan mayroong pantapal na issue. Ano yan? Mga buto sa Taal Lake. Ganyan. I didn't mention any names. If the names came from somewhere else, I don't know. And I have nothing to say about that. Ang sinasabi ko lang talaga dati, dinadala ko na yung aking prueba sa Korte Suprema, and they're acting on their own. Nahirap magsalita dyan. I don't think it's proper to speculate on these matters, except for specific cases. We don't know eh. There can be more. Kasi sa drug war, ang dami rin naman ng tao eh. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. There can be more. But yung sa Pungero, in accordance with the testimony of, with the narration of alias Totol, mukhang 100 na ang biktima sa Sabado pa lang. Hindi yung drug war, hindi pa pala pinag-release sa Sabado. Kaya lang, mukhang nakasanayan na magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Wow, kabisado mo. Chef Boying ah. Parang ganun na. Hindi, we will tap them as we need people. We're asking everybody to help, but we cannot just do it na everybody will just go there and do their thing. Hindi pwede. It has to be coordinated. Of course. Kailangan yung mga sasabay sa naratibo, sila lang makakapasok dyan. NBI is in the case. They're present in the scene. Kasi ano yan eh, ang rule kasi dyan sa jurisdiction usually, kung yung grupong ito nakahanap, sila ang mag-iisita. So, dito kasi, Coast Guard, more on sa PNP nakaturo ang direksyon ng findings. Kaya yung crime lab ng PNP ngayon na ating
kinakausap para maging malinaw ang takbo ng lahat kung ano ang hanap natin at kung ano ang direksyon ng ebidensya ng forensic evidence na kinakailangan bigyan ng pansin. Ano yan, isa yan sa mga side issues na ating ina-handle. And I expect the prosecutors to clarify the issues surrounding sa Baguio. I don't know. We'll find out, but we will ask the maybe confine also. Sa. What about it? Island, ano ba yung Island? Ano yun? What does it stand for? So what about it? This is the way the police moves. Yun talaga ang kanilang SOP dating sa investigation. They're always there. I'm not familiar with this case. I don't know. Yeah, I know that he's touted to